eksena ay nagsisimula sa isang batang Ayaka, takot at hinahanap ang kanyang ina. Sa kanyang sandali ng takot, biglang lumitaw ang isa pang batang babae na si Coco, masiglang ipinapakilala ang sarili at tinatanong ang pangalan ni Ayaka. Pagkatapos, ang kwento ay lumipat sa kasalukuyan kung saan muling nagkamalay si Ayaka sa tabi ni Suhyok. Tinanong ni Suhyok kung gising na ba talaga siya, habang iniisip naman ni Ayaka na pagtatanto ang limitasyon ng kanyang kakayahang magpagaling kumpara sa mas mabilis na paggaling ni Suhyok. Kinilala niya na hindi pa siya makagalaw at pinag-iisipan ang pagkakaiba sa kanilang mga abilidad. Subalit agad tinanong ni Ayaka ang kalagayan ni Coco at malungkot na sumagot si Suhyok na hindi maganda ang sitwasyon. Sinubukan ni Ayaka na tingnan ang nangyayari at nakita niyang nakikipaglaban si Coco laban sa mga ahas ni Katerina. At makikita ang isang ahas ang sumalakay kay Coco, ngunit mabilis niya itong hinarang at agad na tinapos. Subalit napansin ni Suhyok na habang nakakatagal si Coco, hindi maganda ang laban dahil sa lason ng mga ahas. Hindi sila makalapit at bumabagal ang kilos ni Coco dahil sa pagkapagod. Nag-alala si Ayaka at sinabing kailangan nilang iligtas si Coco, ngunit binalaan siya ni Suhyok na sa kanyang kasalukuyang kalagayan, magiging pabigat lamang siya. Tinanong ni Suhyok si Ayaka ng impormasyon tungkol sa kanilang kalaban at sinabing kung magsasama-sama sila, may pagkakataon silang manalo. Nabigla si Ayaka at tinanong si Suhyok tungkol sa biglaang alok ng pakikipagtulungan, paalala na sinusubukan siyang patayin nito kanina lang. Subalit sumagot si Suhyok na ito ang pinakamainam na opsyon sa ngayon, ngunit nagdududa pa rin si Ayaka at tinanong kung paano niya mapagkakatiwalaan ito. Si Suhyok ay tumingin lamang kay Ayaka at sinabing wala na silang magagawa. Sabay ipinakita nito ang kanyang kutsilyo na agad ikinagulat ni Ayaka. Samantala, si Katerina, pagod mula sa paggamit ng mas maraming lakas kaysa sa inaasahan, ay naiinis at iniisip na nasasayang ang napakarami niyang dugo kay Coco. Naguguluhan siya kung bakit hindi nalalason si Coco at iniisip kung paano nito nagawang labanan ang kanyang lason. At makikita natin si Coco na pinipigil ang kanyang hininga na ikinagulat ni Katerina at nagawa siyang diretang maatake ni Coco na nagpalipad kay Katerina palabas ng gusali. At kasabay din nito ang paglabas din ng lason na usok. At matapos makikitang nakahinga na rin ng maayos si Coco habang iniisip nito na baka namatay na siya kung mas tumagal pa ang laban. Agad nitong tinawag si Ayaka at hinanap, nag-aalala kung ayos lang ba ito, at nang makita nito na kasama si Suhyok ay masaya itong kumalma. Ngunit biglang nahilo si Coco at bumagsak sa lupa, at gulat nang mapagtantong isa sa mga ahas ni Katerina ang nakakagat sa kanyang binti. At bigla na ngang lumitaw muli si Katerina mula sa labas ng gusali, tinutukso si Ayaka, at Coco sinabing titiyakin niyang magkakasama sila ng kanyang kaibigan magpakailanman na nagpapahiwatig ng isang malagim na kapalaran para sa kanilang dalawa. At agad inatake na nga ni Katerina si Coco gamit ang ahas niya, pero bago pa man, nahati na ang ahas sa dalawa dahil sa isang di inaasahang pag-atake na nagpakita ng pagbabalik ni Ayaka. At matapang na sinabi ni Ayaka, talagang lagi silang magkasama na ikinagulat at ikinatuwa ni Coco, na ngumiti at masayang makitang ligtas si Ayaka. Nagulat si Katerina at nagtataka kung paano nakayanan ni Ayaka ang lason, na dati ay siya lamang at si Ana ang nakakagamot. At pinakita ang pagtatanong ni Ayaka kay Suhyok kung bakit siya nito inaalok makipagtiyamak, gayong sinubukan niya itong patayin kanina, na nag-iwan kay Ayaka ng duda sa kanyang tiwala. At ginulat ni Suhyok si Ayaka nang bigla niyang sinaksak ang kanyang kamay gamit ang kutsilyo. Naguguluhan, tinanong ni Ayaka kung ano ang ginagawa niya. At naalala naman ni Suhyok ang sinabi ni Mirror, na ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko, at sa ngayon, sapat na yun. Inamin ni Suhyok na nauunawaan niya ang pakiramdam ng pagkakanulo at galit ni Ayaka matapos halos mawalan ng kaibigan. Inalok niya si Ayaka na inumin ang kanyang dugo, na ikinagulat nito at nagpabalik sa alaala ni Coco nang unang ipakilala ang sarili kay Ayaka. Pagkatapos, balik sa kasalukuyan habang humarap sila kay Katerina at sinabi nito na ang pinaka-nakakatakot na tao ay ang mga taong wala ng takot mamatay dahil wala na ang mga taong mahal nito sa buhay. At kapag daw hinarap mo ang ganitong tao, hindi maiiwasan na mamamatay ka. Nagsisimula ang eksena ng tawagin si Mirror ng isa sa kanyang mga tauhan. Agad na sinabi ng tauhan kay Mirror na may seryosong sitwasyon, isang malaking bilang ng mga vampira ang sumalakay sa hotel, na ikinagulat ni Mirror. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Suhyok na nag-iisip, napansin niya na kayang baguhin ni Katerina ang kanyang katawan bilang isang ahas at kontrolin ang iba pang mga ahas. Dagdag ni Ayaka na kapag nakagat ka ng mga ahas ni Katerina o nalanghap mo ang kanyang makamandag na usok, mapaparalisa ang iyong katawan at madaling makokontrol. Sa kabutihang palad, hindi nagtatagal ang usok na lason. Pinagdiinan ni Ayaka na kailangan nilang bawasan ang distansya sa pagitan nila at ni Katerina, ngunit patuloy itong lumalawak ng walang katapusan. At nang sinaksak ni Suhyok ang ulo ng isang ahas, nagulat siya nang hindi niya ito mahugot at naisip nito na sinusubukan ba nitong agawin ang pilak na kutsilyo sa kanya. At agad inatake si Suhyok ng lahat ng ahas, pero mabilis silang tinapos ni Ayaka.
Galit na tinanong ni Ayaka si Suhyok kung susuko na lang ba siya dahil nakuha ang pilak na kutsilyo nito. Ipinaliwanag niya na ginagamit ni Katerina ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkonsumo ng dugo, kaya hindi ito lalaki ng walang hanggan. Plano ni Katerina na ubusin ang kanilang lakas. Sinabi din ni Ayaka na siya na ang bahala sa mga ahas at inutusan si Suhyok na tulungan si Coco at agad din naman na sumagot si Suhyok para gawin ito. Agad lumapit si Suhyok kay Coco at sinabi sa kanya na pansamantala silang magkakampi. Ipinaliwanag niya na pagkatapos niyang linisin ang dugo ni Coco, kailangan nitong suportahan siya at si Ayaka para mabuhay silang lahat. Subalit nang makabawi na nga si Coco ng lakas, bigla niyang sinuntok si Suhyok at mabilis na tumalon sa kanya, na ikinagulat ni Suhyok at iniisip kung kontrolado pa rin ba si Coco kahit natapos na ang pagpapagaling dito. Subalit mumiti si Coco at biglang sinabi kay Ayaka na nahuli na niya si Suhyok. Ngunit mabilis din na sumagot si Ayaka na sinasabing kailangan nilang patayin si Katerina kasama si Suhyok. At pagkatapos ng isang saglit na katahimikan, tumitig si Coco kay Suhyok ngunit agad na sumunod kay Ayaka ng walang pag-aalinlangan. Samantalang iniisip naman ni Katerina ang kanyang plano na gamitin sina Ayaka at Coco upang mahanap si Suhyok at naniniwalang perpekto ang planong ito. Ngunit nagawa ni Suhyok na ma-detoxify sila na ikinagulat niya. At may ngiting iniisip ni Katerina na kailangan niyang kontrolin si Suhyok para magtagumpay. Samantala, patuloy na inaatake ni Suhyok ang mga ahas ni Katerina, determinado habang papalapit sila sa kanilang layunin. Subalit biglang naglabas ng makamandag na usok ang mga ahas na bumalot kay Katerina. At agad na sumigaw si Suhyok, binabalaan ang lahat na pigilan ang kanilang paghinga at manatiling malapit sa isa't isa habang papalapit ang makamandag na usok. Subalit nasabi ni Ayaka na mabilis ding mawawala ang usok na ito at pinaghihinalaan na bahagi ito ng mas malaking plano ni Katerina. Sumasang-ayon naman si Suhyok at napagtatanto na malamang na plano ni Katerina na tapusin muna ang isa sa kanila at marahil si Ayaka o ang isang nakadepende kay Ayaka. Subalit biglang napansin ni Suhyok na si Coco ang tinatarget ni Katerina. Pero bago pa makaatake si Katerina, agad na sumugod si Ayaka at hinayaan ang mga ahas na tuklawin ang kanyang katawan para protektahan si Coco na napasigaw kay Coco sa gulat. Subalit agad namang inatake ni Suhyok ang mga ahas upang mapalaya si Ayaka. Agad hinimok ni Suhyok si Ayaka na lumapit agad, inaalok na ibahagi ang kanyang dugo sa kanya bago pa dumating si Katerina. Ngunit tumanggi si Ayaka, sinasabing hindi na kailangan. At nagulat si Suhyok nang makita niyang bumagsak sa sahig ang ulo ng ahas na kumagat kay Ayaka na hiniwa niya kanina. At makikita rin si Coco, nagulat habang nakatingin kay Ayaka. At pareho nilang napansin ang pilak na kutsilyong nakabaon sa dibdib ni Ayaka, na iniwan pala ng ulo ng ahas kay Ayaka. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.